Okay mga Lods, welcome back! Teka lang nawala. Ayun. Welcome back. Nako, gatas na gatas talaga to. Gatas! Gatas! Dahil meron na pong update si Vince Jimenez tungkol po dun sa nangyari. Kasi nga 'di ba, etong si EA nag-lawyer up na through Lito Go. Eto naman nagkaroon na rin ng nag-lawyer up na rin si Vince. Hindi na pala kailangan yung aking ang aking yung aking side dito. Pero maganda na rin to dahil at least 'di ba? Nagkakainitan na. Pero ano yung sinabi ko? 'Di ba under kaya niya nagawa yon, it's because of anger, 'di ba? Yun yung moral indignation, tama ba? Righteous indignation yung ginawa niya, kaya niya na-post yung mga yon, 'di ba? So hanapin niyo na lang ibig sabihin ng righteous indignation, pero the closest thing possible na pwede mong anuhin yon. Kasi nga he was wrong, kaya niya ginawa yon, and he seeked yung way na yon to justify accountability. Kasi nga marami ng lawyers ang against dun sa ginawa ni Vince, okay? As per posting, okay? So ngayon, dahan-dahanin natin tong message ng kanyang lawyers, okay? So, okay, sana nakikita nyo. Okay, so Rimando Law Office press release, immediate release daw. This statement is issued by Counsel Rimando Law Office for Vince Jimenez in relation to a social media post that circulated publicly. The post was made during a period of emotional strain arising from personal matter and represent Mr. Jimenez's subjective account of events as he understood and experienced them at that time. Okay? It was not authored with intent to injure, malign, or cast aspersion upon the person. So I believe ang magiging depensa nila dito is fair reporting, di ba? Kasi nga one of the defense ng cyber libel is you are just reporting the what happened, di ba? And sinabi naman niya na kung hindi mo ipopost, kung hindi ka natin tatawagin, ipopost ko, okay? So it was the content of the post was expressed in good faith and without malice. Kasi nga this is the defense for cyber libel, okay? Yun nga, righteous indignation. Bakit ko alam yan eh? Siyempre, naaral natin yan eh. Pero sinasabi ko lang na na people have their reasons kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. Pero let's be clear here na ito ay ilalaban pa sa korte. Ako kasi nakupalan ako dun sa ginawa ng babae. Pero alam ko na may legal liability pa rin yung lalaki. Gets nyo? I'm just being fair. Hindi kasi ako ang batas and I will never take the law into my own hands. Diba? Tayo ay nagde-debunk tayo. We criticize pero with justifiable motives yung ginagawa natin. Okay? It's neither calculated or provoke public hostility or designed to cause reputational harm, but was unguarded expression of personal sentiment in response to a private circumstance. Well, ang pinakamadaling if I was to respond to this, dapat you should have kept it private as well. Pero ganun talaga eh. Sometimes hindi natin naiiwasan yung ganyan. But you know, kung maiiwasan, iwasan. And ang problema kasi dito, hindi ko sure kung pwede mong i-consider as private, as a public individual silang dalawa. So I believe this is a private citizen versus private citizen. And when that is the case, malice is presumed. Yari siya, di ba? Ngaw-ngaw yan. Miski ako eh. I'm not sure if hindi rin ako sigurado dun sa outcome nito kung kanino to papanig. That's why it's better to have this sa korte. Mr. Jimenez has since elected and disengaged from public discourse on the matter. And hindi na pwede tol kasi nga hindi kung kumbaga nalapag niya na yung baraha. So in a way this is already debunking yung sinabi ni Lolito Go na sinirealize niya, which is kung titignan mo kasi yung postings ni Vince Jimenez, tumigil na naman talaga siya. Kumbaga after and kasi ilang araw pa lang naman to eh. So, hindi naman siya nagsunod-sunod. Yung, ako kasi,
meron akong mga ako, hindi naman ako tumitigil kada may balita. Ako, yung sinirealize ko to. Kasi nga, nagpo-post kayo, nagbabalita lang naman ako. Okay? Ako, yun yung motive ko. Magbalita sa mga tao. As fair as I can be, okay? All inquiries shall be coursed exclusively through undersigned counsel. Si Rimando Law Office yon. So, tatawag ka sa law office tapos ganyan. Ngayon, ang maganda rito, si Lolito Go. Yan, si Lolito Go talaga. Well, Lolito Go, wag mo namang pagmukhaing tama si Doc Ron sa'yo, di ba? Dapat hindi ka na diyan, hindi ka naman aggrieved party rito eh. Pero gets ko naman. Ang nangyari kasi, parang dumaw-daw ka na rito. So, parang ikaw yung social media lawyering para dun sa babae. Naiintindihan kita, tol. Bahala ka. Pero ang akin lang, may sasabihin sa'yo dyan ng tao. Babasahin ko yung mga sasabihin. Express in good faith without malice. Saang alternate universe po kayo nagpa-practice ng law? That is their legal opinion. Your legal opinion is your legal opinion as well. You cannot you cannot undermine what they think about this. Kumbaga, yan yung opinion nila eh. Pero ikaw, kung gusto mo na hindi siya in good faith, kasi may depensa pa rin dyan yung lalaki, kahit anong sabihin nyo. But ganun talaga eh. Ay, nako. Tingnan natin. So, pero meron pang mga nagsasabi, ayan, meron pang mga citation sa batas, di ba? It's better to have this fought in court, okay? Speaking about his own experience, not a public attack, okay? Well, kasi siguro ang pinaka mahirap lang depensahan kay Vince dito, yung level of yung 'di ba kasi edited yung clips, hindi siya biglaan hindi siya biglang live yung parang magkamurahan ganon. Hindi siya ni-live bigla, hindi siya spontaneous. So may publishing aspect, may level of connivance na in the sense na kinausap niya yung mga tropa ng babae. So doon bahala na ang Rimando Office diyan, di ba? At least sayang naman Vince, kala ko naman sa na mukhang mga kabrad niya kasi to eh. Kasi ayan. Thank you Attorney Rimando Office, Cristobal Rimando and JJ Suarez. Di ba ano yan? Hindi, ito. So, ayan. So, naglabas na sila dyan. Tapos, tingnan natin yung mga yung pero that's correct. Mag-lawyer up ka na lang talaga. Ano ba to? Ay, hindi ko alam to kung sino to eh. Pero, focus lang tayo dito sa issue na to. So, ano yung yung best natin dito? Let's wait for the results nito. Kasi, ang mangyayari dito, kung magfa-file sila ng case, okay? So, magki-case build up yung mga lawyers na ibibigay, nilulito ko dun sa babae, tapos ipapasa nila sa fiscals yan. Tapos, yung fiscal, pag tinanggap niya yan, siguro, kasi ngayon iba na yung standard ng pagtanggap ng kaso ngayon. Hindi lang basta probable cause ang standards ngayon in court. It's prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, pag umakyat yung kaso mo sa korte, medyo kabahan ka na. Medyo lang naman. Huwag masyado. Kumbaga, mas mataas yung chance mong mahoyo, di ba? So, I'm just saying sa inyo, this is the legal reality na hinaharap ngayon nitong si Vince, okay? Ganun talaga. And tama lang din na mag-lawyer up siya dyan. Kasi nga, of course, yung kabila, nag-lawyer up na rin. At tingin ko kasi, ang dapat ginawa ni Lolito Go, hindi na lang siya nag-post eh. Dapat minessage niya privately. Kasi, parang you're telegraphing your punches pagka ganun eh. Pero, it's social media din kasi. Hindi ko rin naman masasabi na etong si Lolito Go is walang nakukuhang clout dito. Kasi merong clout kang makukuha rito. Ganun talaga. Ako nga eh, di ba? Tiba-tiba ako rito eh. Ganun talaga. 'Di ba? Ito dito pa lang alam mo na eh. Pero again, it's a good move para kay Vince na ginawa niya 'yon. So, labas na tayo diyan kasi nga nag-lawyer up na siya and ikaw din, Lolito Go, make sure na ready kayo sa gastusan dito for the girl kasi kung yung babae, kung maniniwala tayo dun sa mga chat gusto nang makatipid sa hatid sundo paano pa kaya sa abogado? Mahal yung mga ganyan, mga lods. Hindi ako nagbibiro. As na-experience ko yan from both ends. Dinimanda, nagdemanda, and the gastos is real. Ano dyan, masakit yan sa bulsa yung mga kasuhan na ganyan. Especially in this case, na I don't believe naman na bibigyan mo ng
i-refer mo sa PAW yung EA, di ba? So, I would see na bigating abogado yan, mga parang divinalo yan, na mahal talaga yung yung gastusin dyan. Pero, it is what it is. Sabi nga nila, let's just wait for the courts to decide on the matter. Pero, good luck kay Vince. Good luck din kay, dito kay EA na sana next time, just choose one guy to love. And, ganun talaga yun eh. If you don't want to be in a relationship that the other person will feel bad, wag kang maging sa relasyon. Pwede naman kasi yun eh, maging single ka. And be open with your intentions dun sa tao. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lods.